Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Julia, author, promoter ng The Bible Evangelism. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaniban na Santa Maria, kaya bahagi sa inyo sa lingong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maliwanagan ng mabuting balita at hindi ito upang kalugdan ng Panginoon. Ngayon po ay babasahin ko naman sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa bagong tipan ng mabuting balita sa pag-aari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesus. At ayon po dito kay Apostol San Juan, talat na 13. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinalalakad sa kadiliman." Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 15, talatang 20. Ito po ang mensahe. "Kung tinupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig." Ipagpatuloy po natin sa Efeso, Kabanata 5, talatang 2. Ito po ang mensahe. "Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin. Inihandog niya ang kanyang buhay, bumuyak na ayon sa Diyos." Ipapatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 2, talatang 10, talatang 15 hanggang 17. Ito po ang mensahe. "Ang umiibig sa kanyang kapatid at pili sa liwanag at walang panganib na siya'y mabuid sa kasamaan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masasalampitan ng laman. Ang mga nakakatusto sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan ng lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumunod sa kalooban ng Ama ay mabubuhay magpakailanman." Pagpatuloy po natin sa Hebreo, Kabanata 13, talatang 15. Po ang mensahe. "At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang haing sinalulugan ng ating banal na Panginoon." Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization sa ating pag-ibanghelyo. Ngayon po ay pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ngayon din po ang ating banal na Santa Maria. Salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Ama ng Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mensahe nito mula sa tema na maliwanagan ng mabuting balita at upang kalugdan ng Diyos. Ito po ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay maliwanagan ng mabuting balita o tayo ay sumunod sa mabuting balita. Tayo ay manampalataya sa Kanya mula sa Panginoong Kristo at sundin natin ang Kanyang ipinabubuhos. Sundin natin ang utos ng Panginoon Diyos at utos ng Panginoong Kristo mula sa Kanyang inayayat dito sa mabuting balita. At sa balitang ito, ang siyang gagawin sa atin upang magkaroon tayo ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Tayo ay magkaroon ng liwanag at buhay. So tayo ay pinagkakalooban ng liwanag ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ng mabuting balita o pagpapala sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. At sinasabi rito na ang ating banal na Panginoon sa Kristo ang ilaw ng sanlibutan. At ang sumunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay. Kaya tayo ay sumunod sa ating Panginoon sa Kristo upang kalooban tayo ng liwanag at ng buhay. So kung susunod tayo sa Panginoon sa Kristo, ay makakaroon tayo ng buhay. Kaya sumunod tayo sa Kanya at ang Kanyang kautusan at mga aral dito sa mabuting balita. So ano ba yung mga ilan sa mga pinag-uutos at aral ng mabuting balita? So nais ang banal na Panginoon sa tayo mamuhay na mayroong pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kapwa-tao. So malasakit natin sa kapwa sa pangunahin. So kaya mula dyan ay masusunod natin ang lahat ng bagay. Tayo ay ito ay pinupulis dyan na
lahat mula sa utos o lahat ng bagay na mabuti ay gagawin natin o matuwid na pamumuhay. Mabuting pamumuhay o tayo ay mayroong pagmamahal sa ating kapwa o meron tayong mabuting kalooban. Kung mayroon tayong mabuting kalooban, tayo ay hindi gagawa ng masama. Tayo ay patuloy gagawa ng matuwid. Mabuti masusunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Tayo ay mamumuhay sa kaliwanagan sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. So yan ang nais sa ating banal na Panginoon at yan ay kalugod sa Panginoon. So ano ba ang kalugod-lugod? Hain ng mabuti at kagaya rin ng ilan sa mga wala dyan, ano ba yung kung ikaw ay mayroong pagmamahal sa kapwa, so gagawa ka ng mabuti matuwid na gawa at ilan sa matuwid na gawa ay kagaya ng ikaw ay marunong tumulong sa iyong kapwa sa iba't ibang aspeto, pangailangan, maalalagay sa alanganin, kapahamakan, so tutulungan natin ang ating kapwa-tao. So iyan ay mahalimok na hain sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay tumulong sa kapwa mula sa gabay din ng mabuting balita na kung paano tayo mamumuhay o kung paano tayo mamumuhay ng matuwid o kung paano tayo mamumuhay ng mabuti o may mabuting gawa. Yan. Kaya tayo dapat ay may pagmamahal sa kapwa-tao. Kanya tayo dapat na mamumuhay tayo ng banal. So ihahain natin sa banal na Panginoon Diyos ang ating sarili bilang hain na buhay at mabuti ang gawain o kung sumusunod tayo sa mabuting gawa o matuwid na pamumuhay at ilang dyan ay pagtulong sa kapwa, tayo ay hindi gumagawa ng kasamaan. So iiwasan natin ang paggawa ng masama. At partikular, halimbawa, huwag nating ibigin yung sanlibutan. So huwag tayong marangya sa pamumuhay na ito. Iwasan natin yung karangyaan. So tayo dapat hindi tayo material na bagay. So tayo ay namumuhay, kailangan natin magtrabaho. Yan din ang gusto ng mabuting balita, pero hindi ito gamitin natin yung kaunlaran sa karangyaan o tayo ay maging mga material na bagay. So hindi nakalimutan na natin yung banal na Panginoon. Kinakailangan siya ay kasama natin sa kaunlaran, kasama natin siya sa lahat. So mabampang loob tayo sa ating tinatamasa natin ng Panginoon Diyos mula simula pa, at kung ito ay tinamasa natin, ito ay gamitin natin sa mabuting bagay. Sa magandang paraan, sa pagtulong sa kapwa, sa pagkalinga ng ating kapwa-tao at paggawa ng mabuti. Serial na bagay at hindi sukong magitan ng marunong pamumuhay o masamang pamumuhay. So ngayon, maiiwasan natin yung tukso. Maiiwasan natin ang paggawa ng ang mga kasamaan o mahikayat ka sa kasamaan kung ikaw ay susunod sa mabuting balita at maniniwalagan ka ng mabuting balita. So ngayon, kung masusunod mo ang mabuting balita, buhay ang pagkakaloob sa dito at hanggang buhay mo rin. So ngayon, kung ikaw ay lilihis sa mabuting balita, hindi ka mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, mapapahama ka. Ikaw ay parurusahan ng Panginoon Diyos pagdating ng taklantalan at mag-isang pamumuhay na ito, mapapahama ka. May Biblia nga, paulit-ulit ang sinasabi sa pangarang natin, kung tayo ay hindi magagabayan ng mabuting balita, ay unang-una, masusunod agad natin ang pamahalaan yan. Yung iba hindi nakasusunod sa pamahalaan sapagkat sila ay talagang mapagawa ng masama. Ngayon, kaya tayo hindi mabuti. Ngayon, kung tayo ay nahihikayat ng mabuting balita, nagagawin ng Panginoon, hindi tayo mahihikayat sa kasama. Sabi nga ay, hindi tayo siya hindi mabubulit sa kasamaan kung tayo ay hindi sa kalamang pamumuhay, kundi tayo ay magiging matuwid ang pamumuhay. So hindi tayo may hikayat sa masama. So marami na hikayat sa masama dahil sa sila ay masama yung pag-iisip, madali sila may hikayat at nakagagawa sila ng masama. So kaya dapat naman mabubulit siya para hindi ka nahikayat sa masama or gumagawa ka ng masama sa kapwa-tao mo sa iyong ibig. So ngayon ay madali mo masusunod yung pamahalaan kung ikaw ay nagagabayan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi mo masusunod yan, maaari mapahama ka rin sa hindi mabuting gawa ng ibang tao. Yung nasabi, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mo sa iyo. So kapag ginamit mo siya, gagawa ka rin ng masama ng iba. So ngayon ay nais ang banal na Panginoon Diyos, kung tayo ay ginawa ng masama, siya ay ating gagabayan sa mabuti. Huwag natin silang lalaban. Yung masasamang tao, kung may gumagawa sa iyo masama,
ang gawin mo ay pangaralan mo sila, hikayatin mo sila sa mabuti. Or iwasan mo sila kung sila ay gumagawa. Sa makagagawa ng Panginoon sa Kristo. So yung hindi niya mapangaralan, iwasan niya, yung nagtataka sa kanya, gumagawa ng masama. So ngayon, kung gano'n yung kapwa-tao natin, hindi natin siya mapangaralan ngayon, iwasan natin sila. Pagdating ng magandang panahon na siya ay pwede mapangaralan, atin silang pangaralan para sila ay madala sa mabuting buhay. So ngayon kung sila ay matulog sa hindi mabuting gawa, so mayroong pamahalaan para tuwid sa kanila at magdisiplina sa kanila. So ngayon ay hindi sila kanulog na maaaring sila ay pabayaan niya na parusahan ng pamahalaan kapag sila ay hindi mabuting buhay. Instead na biyaya ang kanilang mga kamit. Diba? So ngayon ay sila ay disiplinahin ng banal na Panginoon Diyos maliban sa pamahalaan o iba pang disiplina ng Panginoon Diyos kapag tayo ay gumagawa ng hindi mabuti. Tayo ay tinutuwid ng ating banal na Panginoon Diyos. Sinasabi ng Biblia, tayo ay kanyang itinutuwid kapag tayo ay nagkakamali. Di ba? Ngayon ay kung tayo ay maaaring andyan din yung pamahalaan at iba't ibang gawa ng Diyos para tayo ay kabayan sa mabuti. Or else tayo kinakailangan na sipilin sapagkat grabe yung kasama. Gayman ay tayo binibigyan ng pagkakataon para makapagbago. So, ang inaadya sa kasamaan ng bawat isa upang tayo ay makapagbago. Ngayon ay ang pwersa na nakatutulong ay ito ang ating pamahalaan para umira yung kapayapaan at sinasabing hindi mo ngayon ay higit diyan sa pamahalaan niya ang gabay ng Panginoon. Kaya yung ating pamahalaan ginagabayan dito ng ating banal na Panginoon para hindi malaslan at magpapit. At yung mga nanunungkulan dyan ay may pamahalaan nyo na matulungan. So kasi lang nila susunod. So yun at sana ay iwasan natin yung tayo manampalataya sa Panginoon, yung kahit kayo at paniwalagan kayo sa pagtupad ng mabuting balita at managing sa Panginoon. So yung manatiling kayo sa kadiliman o sa evilness o masamang gawa kapagkat kayo ay mapapahama mula sa pamahalaan sa rusa ng ating banal na Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon at pagtutuwid sa ginagawa niya sa atin. At iba't ibang mga kapahamakan na maaaring ating maharap kung tayo ay pagpapatuloy sa kadiliman. Sapagkat kung tayo ay susunod sa Panginoong liwanagan, tayo ay pagpapalain. Tayo gagabayan niya sa mabuting. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita. Magbahagi natin dito sa The Bible Evangelization at magkaroon kayo ng malaking pagkata kayo ng Espiritu. At tayo patuloy mo naasa ng gabayan ng Banal Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbahan. So karoon, malaging kayo tayo ng kaliwanagan at lalo ng kanyang pag-aparisyon. At di lang mga ibagay na ating kaloob ay may pagkakadod na sa atin at sa inyo sa pagbabahagi ng mabuting balita o gabay spiritual at iba pang pagpapala ng ating banal na Santa Maria mula sa Panginoon sa Panginoon sa Kristo at iba't ibang gabay ng nila sa atin at ng at kayo ay magabayan sa inyong pang-araw-araw sa matuwid na pamumuhay o pagtupad ng mabuting balita. Para maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan mula sa ating pagbabahagi nito ng mabuting balita ay makatupad. Magabayan kayo sa pagtubag ng kalooban ng Panginoon o ng pananampalataya mula sa Panginoon sa Kristo. At doon sa interpret-unity, patuloy tayong magkaisa at kabayan tayo ng Santa Maria at pinagawain natin ang ating bawat mga reliyon. Tayo ay pairalin natin ang pagkakaisa at kapayapaan salip na magsigalutan at magkaroon ng karasan at digmaan. Sa bawat naman sa CBCP at Vatican Church, maliwanagan kayo ng ating banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklori niyo sa katungo sa pananampalataya sa Panginoon sa Panginoon sa Kristo at sa ating maging kainan. Sa pamabahagi ng mabuting balita sa Panginoon ay patuloy tayo nananampalataya ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Espiritu Santo at banal na Santa Maria sa kanyang kaliwanagan at maliwanagan kayo. At kayo may kaya sa pagpatiba ng mapagbuklod kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos para mabuhay at sa mga kapamalan na gayon din kayo maliwanagan at
mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin niyo yung karapatang pagtao. Lalong-lalo na doon sa nagkakaisang mga bansa at dito sa bansang Pilipinas. Maliwanagan kayo at kayo yung mga pamahala ng mabuti. At doon sa aming lokal na pamahalaan, ay patuloy ng mga mabuting balita na Panginoon Diyos, Mandala Santa Maria, at kayo ay mga pamahala ng patuloy ng mga pamahala ng mabuti, matuwid sa ating bayan, at kayo ay magabayan sa magandang pamamahala. Tugunin niyo yung karapatan ng pagtao. At doon sa aming lokal na parokya ay maliwanagan kayo ng Mandala Santa Maria, pagtuturin ang mamamayan ay Santa Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na Kristo. At muli, magandang hapon lahat, at tayo patuloy na pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, at protektahan at maliwanagan ng Mandala Santa Maria, at kayo ay bayaan ng ating banal na Panginoon simula karapatang pagtao at iba't iba niya ang pagpapala sa ating individual pamilya at bansa. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless.